Ang sarap pala sa feelings na ikaw naman yung nakakapag-provide at nakakabigay ng mga gusto ng partner mo, no? A day in my life as a full-time mom and a full-time TikTok affiliate. Hello guys! I am Ma'am Shitina, back again with another mini vlog! Today is the day! Ngayon namin isa-celebrate ang birthday ng partner ko. Last vlog ay na-open ko sa inyo na dito kayo magsa-celebrate ng birthday ng partner ko dito sa isang sikat ng hotel dito sa Naga City. Late na kami sa mga oras na yan dahil dumating kami lampas na lang 2 a.m. Buti na lang at tinanggap pa kami. Super dami ko pa kasi tinapos bago talaga kami umalis. Sabi ko tatapusin ko muna yung ibang gawain ko. Although hindi naman talaga natapos lahat. Habang nasa front desk ako, tingnan nyo naman si Ken at tuwang-tuwa talagang maglaro dahil ngayon na naman lang siya nakalabas simula nung pumunta kami ng Manila. Nawiwili ang mga tao dito kay Ken na paano ba naman panay ang panghay ng batang to. Grabe, parang kailan lang meron na kaming 2 years old na napakakulit na bata. Nung papasok pa lang kami dito, tinatanong ng partner ko kung ano daw ba yung gagawin namin dito. Sinabi ko naman nga kaagad sa kanya kasi hindi ko alam kung paano ko siya isa-surprise na dito kayo magsa-celebrate. Bali, yung pinaka naging surprise ko na lang talaga sa kanya is yung gift ko para sa kanya. Nasa 4th floor na kami sa mga oras na yan at papunta na kami sa room na ipag-i-stayan namin. Grabe, hanggang ngayon hindi ko pa rin ma-imagine yung mga nangyayari sa akin. Pero thank you Lord talaga. Dati, minamanifest lang namin yung mga ganitong bagay na sana soon ma-experience natin yung mga ganitong bagay. Sabi namin na sana magawa din namin soon yung mga ginagawa ng mga successful na tao sa mga buhay nila. Hindi pa namin masasabing successful na kami dahil napakalayo pa, pero alam namin napakalayo na namin sa dati. When it comes sa pagdidesisyon sa mga buhay namin, pag-take ng risk, naging mas malawak na ang aming mga psychological wallet. And wala na kaming pakialam sa sasabihin ng iba tungkol sa amin, basta nakafocus kami sa sarili namin ngayon. Basta alam namin na super gaan ngayon, tinanggal namin lahat ng hinanakit, inggit, galit sa puso namin. Same sa mga nakapalibot sa amin. Lagi namin pinagpipray ni Ken na kung meron ng tao na may galit sa amin, may inggit, hinanakit, sana itanggalin na din sa mga puso nila. Sabay din namin pinagpipray na kung meron na mga tao na ayaw sa akin, ay sana matanggap na nila ako. Uy, bakit na naman naiiyak ang person na to? Lagi namin pinagpipray na sana maging successful kami para mahila naman namin yung mga mahal namin sa buhay. Sa palibot, normal na ma-judge kami. Pero bago pa man yan mangyari, ay handa kami. Sabi nga ni Kong, hayaan nyo na umangat muna yung taong to para mahila din nila kayo pataas. Nakakalungkot lang yung reality na kung sino pa yung mas malalapit sa'yo, yun pa yung hindi masaya sa pag-angat nyo. Anyway, hindi pa kami nagla-lunch sa mga oras na yan, kaya palabas kami dyan para kumain. Kasama pala namin yung best friends namin, kaso wala pa sila dahil may mga tinatapos din yon dahil napaka-busy din ng mga taong yon. Kaya habang nasa labas pa sila at wala pa sila, kakain muna kami dahil gutom na talaga kami. Pero nag-update naman sila na papunta na sila at bumili sila ng cake para kay Ken dahil hindi alam ni Ken na may pa-cake pa siya dahil binilan ko na nga siya ng cake kahapon doon at dinala ko sa shop nila. Eto nga palang hotel na to ay malapit lang to dito sa Robinson. Paglabas mo Robinson na, kaya tatawid lang kami, papasok kami ng Robinson, dyan na kami magla-lunch. Anyway, madaming nakapansin sa stroller na to ni Kena dahil napaka-cute daw. Malaking tulong talaga to sa amin lalo na kapag lumalabas kami, hindi na kami nahihirapan sa kanya. Mas okay din siya kasi hindi siya masyado kumukulit kapag nasa stroller siya. Hindi din kami ni Ken nahihirapan sa kanya kasi hindi na kami magbubuhat, nakasakay lang siya dito, chill lang siya. Sakto naman at pagpunta namin ng Robinson, may event pala dito kaya medyo maingay. Dito na nga pala kami sa Bigs nag-lunch. Konti lang yung in-order namin dito dahil kakain naman kami mamaya sa labas. So habang nag-aantay kami dun sa best friends namin, kumain muna kami dahil hindi talaga kami nag-breakfast and hindi din kami nag-lunch dahil napakadami ko ang ginawa bago kami umalis. Pagkatapos namin kumain, pumunta kami ng Robinson's Department Store para mag-check nga ng swimsuit ni Kena dahil papaliguan ko siya mamaya sa swimming pool. Huy, pag-check namin dito, 800 pesos isang swimsuit lang ni Ken. Kaya sabi namin ni Ken, titingin na lang kami sa labas yung mas mura lang kasi isang beses lang naman niya gagamitin. Ilang sandali lang at nag-message na din sa amin yung friends namin na nandito na daw sila sa Robinson kaya pababa na din kami sa mga oras na yan. Super excited na naman si Ken dahil makikita niya na naman tong ninong at ninang niya. Alam niyo mga mi, itong dalawang taong to, itong si Shane and si Mudge, eto talaga yung taong hindi pwedeng mawala kapag birthday namin. Dahil napakalaki ng utang na loob namin sa dalawang to. Share ko na lang din sa inyo kasi nandito na tayo. Way back pandemic, etong dalawang to ang nagsalba sa amin. Huy, mag-share pa lang ako, bakit naman naiiyak na agad ako? Way back pandemic, walang-wala kami, wala kaming hawak ni piso ng partner ko. That time, umiiyak kami kasi wala na talaga kaming pambayad. Due date na ng boarding house namin,
kinaumagahan. That time, hindi namin alam kung saan kami lalapit and wala kaming hawak kahit piso, kahit pagkain namin wala. Dahil yung pera kasi namin ay ipinagkatiwala namin sa isang tao na akala namin ay hindi kami bibiguin. Isang tao na minahal namin at tinuring namin isang pamilya. And to cut the long story short, binigay namin yung pera sa kanya and kinaumagahan, kinukuha muna namin sa kanya sana dahil ibabayad namin ng apartment dahil nga biglang nag-pandemic. Pero hindi man lang namin siya napakiusapan dahil kesyo nabili na daw ng ganito, hindi na daw pwede kasi word of honor daw. That time, super drain na drain kami ng partner ko and hindi talaga namin alam yung gagawin namin. Etong dalawang taong to, eto yung binigay sa amin ni Lord para makasalba kami nung araw na yon. Kahit hindi namin hinihingi, sila ang nag-insist na bigyan kami ng konting halaga para lang makasurvive kami. And yon ang hindi namin makakalimutan sa dalawang taong ito dahil hindi namin alam yung gagawin namin kung wala sila. Kaya super special ng dalawang to sa amin and love na love talaga namin to. Eto din yung kaibigan na worth it kapag kasama dahil hindi sayang kapag nagsasama-sama kayo dahil worth it yung pinag-uusapan, may sense. Simula nung nangyari yun sa amin, namulat kami ng partner ko. And napakadami naming lesson na napulot sa pangyayaring yun. After nun, mas nag-grow kami lalo na sa pagdidesisyon. Nagtataka kung bakit lagi namin tong kasamang dalawang to dahil yun po ang rason. Anyway, gabi na nga sa mga oras na yan at nandito na ulit kami sa hotel. Nilakad namin si Kenna at dinala namin dito sa swimming pool. Gustong-gusto na ni Kenna maligo dyan kaso sininong niya ay walang dalang extrang damit. Kaya naman pinakuha ko si Ken ng damit niya at para samahan niya si Kenna maligo dito. Tuwang-tuwa ang bata at tuwang-tuwa din ang daddy niya at pumunta pa nga dun sa kabilang swimming pool at mag-isang naligo. Tuwang-tuwa nga kami dyan dahil tingnan nyo naman si Ken at walang suot na sapatos, nakapaan na lang pabalik ng room. Nakalimutan kasi namin magdala ng tsinelas at tingnan nyo naman si Ken na nakatawid na lang dyan. Pagbalik namin ng room, eto nga't nakipaglaro na si Ken sa ninang niya at winning-winning nga ang batang ito. Tingnan nyo naman kung gaano ka-enjoy. Feeling ko siya talaga ang may birthday dahil siya ang nag-e-enjoy ng sobra. Sa mga oras nga na yan ay nasa CR pa si Ken, tawang-tawa nga kami dyan dahil ang tagal maligo parang babae. Pagkatapos eto na yung ginawa namin, nagsayaw-sayaw lang kami ng konti ng TikTok lang kami at tingnan nyo naman si Ken. Eto talagang taong to, hindi to pala sayaw pero pag ang kasama niya sila Madge and Shane, talagang napapasayaw tong taong to eh hindi mo to kailangan pilitin. Super nag-enjoy kami dyan and ang dami naming TikTok na nagawa. Pagkatapos ng mga naging ganap namin dyan, eto nga't papauwi na din sila dahil napaka-busy din ng mga taong to, nag-set lang talaga sila ng time para sa birthday ni Ken. Kaya super thank you mga girls sa effort, time, and love nyo sa amin lagi. Pagkaalis nila, nagpahinga lang kami ng konti tapos bumaba na ako ng lobby para i-meet yung pinsan ko dahil siya ang may dala ng helmet na ireregalo ko kay Ken. Ang sabi ko dyan kay Ken ay ibibigay ko lang yung cake sa pinsan ko para hindi masayang dahil napakadami ng cake. Hindi niya talaga in-expect na may gift ako sa kanya dahil nga binigyan ko na siya ng relo last time. Buti na lang talaga at napaka one call away lang din itong mga pinsan ko kapag need ko ng help. Pabalik na ako sa room namin sa mga oras na yan and super excited na talaga ako sa magiging reaction ni Ken. Hindi ko pa alam sa mga oras na yan kung paano ko ibibigay dahil hawak niya nga si Ken at tulog at ayaw magpaiwan ng batang yon. So iniisip ko pa nga kung paano ko ibibigay itong regalo ko sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya ilagay niya na muna si Ken kaso nga lang nagising din yung batang yan. Eto na lang yung pinaka best way na naisip ko para maibigay ko yung regalo sa kanya. Pina-blindfold ko na lang siya. Para naman kahit papano ay may thrill and talagang mabigla siya pag open niya. Super happy and super excited talaga ako sa magiging reaction niya. Kaya kinuha ko na yung helmet. And grabe, priceless talaga yung reaction niya and halos ako yung maiyak, hindi siya. Happy birthday ulit, Mal. Thank you so much for everything. Sana nagustuhan mo tong gift ko. Super deserve mo yan and kulang pa yan sa lahat ng na-help mo sa akin before nung wala pa akong trabaho. Nagsisimula pa lang ako at ibibigay ko lahat ng mga kaya ko para sa'yo para lamang makabawi ako sa mga ginawa mo sa akin before. Dahil napakabuti mo, napaka-responsable mo, napaka-mapagmahal mong asawa at ama. Lagi kong sinasabi sa'yo noon na babawi ako and eto na yon, nagsisimula pa lang ako, Mal. Sana ay ipanalo pa ako ni Lord para maibigay ko sa inyo ni Kenna ang magandang buhay na pinapangarap natin pareho. Sobrang mahal ka namin ng anak mo and sana na-appreciate mo lahat ng ginawa kong ito para sa'yo. Happy birthday ulit, Mal. We love you so much. Take care lagi. Ingatan mo lagi yung sarili mo.